Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Hakbang ng gobyernong ito na hikayatin ang mga Chinese nationals na bumisita sa ating bansa. Kailang pagkatapos ito na awayin ng administrasyong ito ang China doon sa ASEAN Summit. Ang Pangulo mismo maanghang ang salita laban sa China dahil lang sa West Philippine Sea. Yung usapin sa Taiwan, anda daw tayong makipaggera sa China. Tapos ngayon, liligawan ulit ang mga Chinese nationals para hikayatin magpunta sa bansa. Ayos E-visa processing ng mga Chinese muling ibabalik ng Marcos Jr. administrasyon. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na muling sisimulan. Ibig sabihin kung muling sisimulan, correct me if I'm wrong nung una meron na ito. I'm not sure kung panahon ba ni PRRD na simulan. Kasi nagdagsa milyones ang mga Chinese tourist na bumisita sa Pilipinas noong 2019 dahil maganda ang diplomatic relations natin with China. 1.7 million tourists sa isang taon. Ngayon, 200,000 na lang ata. Ang baba. Na muling sisimulan ngayong Nobyembre ang electronic visa o e-visa processing ng Pilipinas para sa mga Chinese nationals. Isang hakbang na layuning pasiglahin ang turismo, palakasin ang digital systems at patibayin ang people-to-people ties sa pamamagitan ng dalawang bansa. Okay, this is good. Sana tuloy-tuloy ito. Ang number one, correct me if I'm wrong, number one trading partner natin ngayon, I believe is still China. So, hindi lang sa negosyo yung kalakaran, pati turismo dapat palakasin. Kanya style kasi makikipaggera tayo sa China. Ano yung statement ng Chief of Staff? Although siguro hindi naman niya sinasadya. Ang US Typhoon missile system makakaabot sa China. Ano ba yun? Parang nananakot na wag nyo kaming ibuli sa West Philippines Meron kaming aliadong US, may missile system na sila dito. Pag nagkataon, babagsak ang US missiles sa inyo, sunog kayo. So kung nagkaganon, hindi magre-retaliate ang China? Those are, ulitin ko siguro, hindi naman niya sinadya sigurong manakot. He just stated technical facts. Gaano kalayo ang maabot ng missiles ng Amerikano, yung Typhoon. Kaya lang, ang dating, kahit hindi sinasadya, parang nananakot sa China. Those are not good words. Pati ang Pangulo, anong sabi niya nung mga ilang buwan nang nakaraan? Wala daw tayong magagawa, kundi mai-involve tayo sa gera with China in kaso na pumutok ang labanan sa Taiwan. Ano ba yan? Palaaway ang dating. So sana huwag nang maulit yung mga ganon. Ganito ang maganda. Kasi sayang yung opportunity, sayang yung potential ng mga Chinese nationals na magbisita sa bansa. Sana kaibiganin na lang natin lahat. Huwag nang masyadong dumikit sa US. Sa sobrang dikit natin sa US, kaya naa-alienate natin ang China. Let's be friends to all, enemy to no one. Hindi ba kayang gawin yun? Yun naman ang nakalagay sa constitution natin, foreign policy. Ang nangyayari sa ating gobyerno na ito is masyadong dikit sa US. Na para bang ang lahat na lang ng ating seguridad nakatuon sa US. Ayon sa DFA, sinimulan ang soft launch ng programa ngayong November 1 kapon. Habang nakatakda ang full operation sa November 3.
Ipatutupad ito sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Beijing, katuwang ang BFS Global, isang international outsourcing at technology service provider para sa mga diplomatic mission. Ang mga Chinese nationals mula sa mainland China at special administrative regions ay maaring mag-apply ng single entry e-visa na may 14 days na duration. Pinapayagan nito ang pagpasok sa bansa sa pamamagitan ng NAIA at Mactan Cebu International Airport. Okay. Ito ang pahayag ng DFA. The development of the e-visa is to streamline government processes, promote tourism, which is good, advance digitalization, and boost tourist arrivals in the Philippines. Problema ngayon, kahit napakagandang ating bansa, kulelat tayo pagdating sa tourist arrival. I don't know, yung target ata natin for this year is 8 million tourist arrival. After 10 months, nasa 3.9 million arrivals pa lang ang meron. Malayo sa target. So, mga number 1 tourist arrival natin, my memory serves me right, is South Korea, tapos US, Japan. Ang China, wala na. Sa history na tourism history sa Pilipinas, na-record natin yung pinakamalaking tourist arrivals na dumating sa bansa noong 2019, panahon ng ating Tatay Digong. I think 8.1 million tourist arrivals. Dahil good governance, magaling pamumuno. At yung taong iyon, ulitin ko, ang pinakamalaking nationals, Chinese. Kasi maganda yung relasyon noon ng Tatay Digong natin with China. Ngayon, pag upo ng administrasyong ito, yung sabi ko nga na masyadong dumikit ang Marcos Jr. sa Amerika, na-alienate natin ng China, kaya kakaunti na ang tourist arrival natin na Chinese national. Nasa 200,000 ata last year. I don't know ngayon. So, ito, magandang hakbang ng Philippine government para hikayatin ang mga Chinese nationals. So habang maganda itong ginagawa ng DFA, sana naman ang ating mga policy makers, iwasan nila magsalita ng yung parang kinakalaban mo ang China. To me, dapat kaibiganan natin China. At the same time, na huwag nating isurrender ang ating territory sa West Philippine Sea. Lahat naman yan napapag-usapan. Hindi yung parang matapang ka, nga wala ka namang may pagmamalaking katapangan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-atop si ang balay. So, itong na yero.
nahuman na gyud og atop siyang call. So nindot na gid kayo kay nahuman na gyud og atop ang iyang balay. Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong labaw makagahom ng Ginoo nga dahil ko tuluan na may karong panungkato. So maayo na gid imong atop call. So dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuigan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko, sir, nga daghang pang imong mahinabangan nga sambang kanako at sa Ginoo. Sige ko, salamat pod.